Sa pakikipag-date, ang mga pwedeng gawin ay holding hands, yakapan, iba pang physical interaction. At pagtulog sa bahay? Miss Sue, don't tell me gusto mo ulit i-terminate yung contract. Itong collaboration, hindi lang para harapin yung pressure ng kasal. Sa tingin ko, gusto lang niyang samantalahin yung kasikatan ni Sujin para kumita siya ng pera. Ganun ba ka-complicated? Hello? Miss Sue, yung hottest sensation ngayon nagpadala ng livestream invitation sa atin. Pagkain ba to? Oo, yung pinakasikat ngayon na fried chicken chain sa bansa. Mga sikat na celebrity lang ang ini-invite nila sa livestream nila para tikman yung mga bagong product nila. Ang galing talaga nung naging usap-usapan tungkol sa reverse proposal nyo, kaya in-invite nila Oo, tayo. gets ko na. Tingnan mo, mukhang masarap. Miss Sue, sa tingin ko tama ka nga. This time, yung live stream invitation para sa inyong dalawa ni Mr. Mu at dapat magkasama kayong lalabas. Yung investor kasi nitong fried chicken chain na to, walang iba kundi ang EXP Group. Ginagamit lang nila si Jin para kumita. Deadmahin mo na lang. Hindi. Hindi lang ako makakasali. Marirenew ko pa yung kontrata. Ganito, magda-draft na ako ng kontrata ngayon. Oras na para bawiin ang para sa atin. Di ba nilinaw ko na sa inyo ang tungkol doon? Dapat kasi sinabi mo sa akin na mas maaga. Si Jane mas buhay at cheerful ang personality. Gusto ko siya, masaya ako pagkasama siya. Tama na nga, panatag ang loob ko basta kayong dalawa hindi nagbabangayan. Kapag kinasal na kayong dalawa, yung mga asset, kailangang i-distribute ulit ayon sa batas. Check ko muna yung company inheritance law, ha? Una na ako sa inyo. Nasa hot search? Ano meron sa reverse proposal ni Sujin? Wala man lang nagkwento nito sa akin. Ha? Gusto niya raw kasi ng career transition. Career transition talaga. Huwag mo sabihin sa akin naniniwala ka sa dahilan niya. Gumising ka nga, tingnan mo ako ng mabuti. Kapag ang babae, biglang nagbago ng itsura o ugali, siguradong may nagugustuhan na siya. Malamang nagugustuhan ka na niya. Ginawa niya yun para pansinin mo siya. So ano, may gusto ka na rin? Eh, kasi naman... Uy, Lagot ako. So may nagugustuhan ka na? Okay, sige na. May meeting pa ako. Kailangan ko nang umalis. Darling! Bye-bye! On Friday, 8 p.m., magla-livestream kayo ni Sujin. Wala kang 3 buwang sweldo pag kinonsinti mo si Shaman. Hindi ko siya kinukonsinti. Ikaw ang major shareholder ng kumpanya. Sabi nila, dodoble yung profit pag sumama ka sa livestream. Kailan nga ba ako nag-invest sa kumpanyang yun? 3 years ago, in-order kita ng fried chicken. Sabi mo, gusto mo yung sweetness ng tomato sauce nila, kaya supportahan ko. Nag-invest ako ng 1 million sa kanila on your behalf. Ngayon, sikat na online brand na sila. Reject mo. Reject? Gowling, please tandaan mo to ha. Hindi ako kumakain ng matamis na fried chicken. Wow. Mali pala ako. Miss Sue, confirmed na masyadong busy si Mr. Mu. Tinanggihan niya yung live stream. Bakit daw? Ay, hindi na mahalaga yun. Ang importante, ikaw na nga magpapakita sa couple-themed live stream. Pero di ba ang awkward? Hindi. Dapat maging mas proactive. Kahit hindi siya pumunta, gagawin ko mag-isa. Maha-highlight to ng commercial value ko para ma-renew ang contract ko. Hindi ba? Kaya lang yung... Basta, alam ko ba't nag-aalala ka. Nag-aalala ka dahil baka sumobra ako at masira ang image ni Sujin dahil sa akin, tama? Fangjie, nangako ako na magpapanggap ako bilang si Sujin. Pero tandaan mo, hindi ako siya. At kahit kailan, hindi ako magiging si Sujin na gusto mo. Miss Sue kasi, ang sakin Miss lang... Sue, eto na lunch mo. Sige, confirm ko lang yung schedule. Xiaoxia, meron pa bang iba? Eto pa. Pili ka lang. Ito lang talaga lahat? Wala nang iba? Eh, Miss Sue, hindi ba laging salad ang kinakain mo para sa tanghalian? Kaya puro ganyan lahat ng dinala ko. Okay lang, di mo kasalanan. Wala rin akong gana, hindi ako kakain. Shan, paretouch nga. Nakaayos na ang lahat, pati na ang pagkain niya.
Ang daming binibigay na trabaho sa'yo kaya napapagod ka. Huwag kang magkalala. Tutulungan kitang kitain yung termination fee. Miss Sue, dapat happy ka. Baka kakain ka ng fried chicken mamaya dun sa live stream. Sean, yung makeup ko, baguhin mo muna kaya. Okay, tigil niyo muna yan. Halika kayo rito. May pagbabago lang sa guest natin. Na-revise yung live stream plan. Basahin niyo mabuti. Itatanong natin ang mga to? Paano kung bigla siyang magalit? Kilala si Sujin bilang pasensyosa. Hindi siya magagalit sa atin. Okay? Boss, si Sujin. Kala ko pure and innocent na kailangan natin. Hello everyone, ako si Sujin. Galing to dun sa sikat na fried chicken live stream. Nga pala, nalimutan ko. Yung headquarters nila nasa 20th floor. Nandun si Sujin para sa live stream. I don't care. Pwede ka na umuwi. Okay. Si Sujin... Sabi ko sa'yo, i-check mo si Xiaoman, di ba? Ano, may resulta ka na ba? Sabi mo na sa akin. Babay na. Ano to? Ba't siya nag-send ng ganito? Anong iniisip na? Wow, ang galing! Yung unang batch ng shopping voucher na nirelease natin kanina lang, ubos na kaagad. Itong live streaming na to, Yung fried chicken. parang ang awkward. Miss Jean, tingin ka sa camera, yung nasa harap, yung katapat mo. Hello everyone! Uy, Nung simula, hindi lang dapat si Jean ang guest namin for today. Inimbitahan din namin ang boyfriend niya, kaya lang sayang. Si Mr. Mu hindi makakapunta ngayon. Anong dahilan bakit hindi siya makakapunta? masyado kasi siyang busy. Sorry na disappoint kayong lahat. Sa susunod, isasama ko na talaga siya. Yung live streamer, nagtatanong ng mga wala naman sa Kailan lang script. naging hot topic sa internet si Jean dahil sa proposal niya sa boyfriend niya. Kaya ngayon gusto naming malaman, anong nasa isip mo that time? Bakit ka nag-propose sa kanya? Kung bakit ako nag-propose sa kanya? Una sa lahat, since tinatanong mo sa akin yan, ibig sabihin meron ka ng sariling pananaw o opinyon tungkol sa nangyari. Ba't kailangang lalaki lagi ang nagpo-propose sa babae? Tigilan na natin ang pagbibigay ng label sa mga lalaki at babae na active o passive. Sa tingin ko, dapat ang isang couple ang magdesisyon kung anong magiging takbo ng relasyon nila at dapat komportable sila sa isa't isa. At saka sa panahon ngayon, mahirap nang makahanap ng partner na gugustuhin mong mag-propose sa'yo at makasama mo habang buhay. Diba? Ang CEO ko na mahiyain? Hoy, ikaw ah. Baka pag nag-comment ako rito, baka sabihin nila isip bata ako. Ang ganda ng sinabi mo, Jean. At agree ako sa Sujin. sinabi mo tungkol sa proposal. Ano, kailangan mo ba talagang sirain ang image ko para lang makapag-move on ka? Hindi pwede to. Kailangan ipakita ko sa kanila kung anong charm ng tunay na lalaki. Hindi ako papatalo. Ang saya ng kwentuhan natin. Pag-usapan naman natin ang main topic natin today. Bilang product taster natin, titikman ni Jean ang bagong flavor ng fried chicken natin. Pwedeng pakidala mo rito yung fried chicken? Jean, mukhang masaya ka, pero mas masaya ka nung pinag-usapan yung partner mo. Bakit? Bakit sumama si Shulan sa livestream ni Sujin? Halika, dali. Tingnan mo to. Bilisan mo. Bakit nandito ka? Thank you. Pwede mo nang ipaubaya sa akin to. Huwag ka nang mag-alala. Kaya mo talaga?
Oo naman. Yung mga unang batch ng fried chicken sold out na agad. Di mo kaya to. Anong ibig mong sabihin? Grabe guys, ang swerte nyo naman. Excited ako para sa inyo. Mr. Mu, batiin mo naman ang viewers Okay. natin. Hello guys, ako to si Mushalun. Ako nga palang fiancé ni Miss Sujin. Ay, wait lang. Yung buhok mo. Okay na. Grabe, ang sweet naman ng dalawang to. Nakakaingit sila, no? Anyway, ready na ang fried chicken natin. Sige na guys, pwede nyo nang tikman. Pagkatapos, pwede nyo nang bigyan ng review at sabihin sa viewers. Okay. Tulungan na kita. Kapag daw, sabay kayong kumain ng partner mo ng fried chicken, magiging mas masaya kayo. Try ko na. Ganyan ba talaga kumain ng mga artista? Tingnan nyo kung gaano siya nag-i-enjoy. Dahan-dahan lang. Meron pa rito. Grabe ang arte niya. Fang, na-lost ako. Sa tingin ko, sa pagiging fan ko ulit ng life, meron akong na-unlock na bagong ugali. Ako rin. 3 taon ko siyang hinubog na maging innocent at pure. Dahil celebrity ka, dapat alagaan mo ang figure Grabe mo. naman tong live stream na to. Mukhang tumaba na nga si Sujin. Hindi ba siya aware sa ginagawa Ang niya? taba mo na, kain ka pa ng kain. Pakiramdam ko lately, tumaba nga ako. Pero naniniwala ako na hindi tayo dapat mabuhay base sa kung anong sabihin ng mga tao. Huwag tayong magpa-apekto sa standards nila. Kainin mo lahat ng gusto mo, basta masaya ka. Mr. Mu, agree ka ba sa sinabi niya? Oo naman. Pwedeng kainin ni Jin kahit anong gusto niya. Ang importante naman kasi yung health niya. Di ba? Ayun na naman siya. Tama. Ganda ng image ko nito. Alam nyo guys, huwag kayong matakot tumaba dahil sa pagkain ng fried chicken. Ang mga katawan natin kailangan din ng pagkain ng fat in moderation. Example, tong fried chicken, hindi lang to basta nakakataba. Ito, nag-boost din ng metabolism natin at nakaka-burn pa ng fats. Meron akong tip para sa inyo, para hindi kayo tumaba kakakain. Ganito, pag kumagat kayo ng chicken, dapat nguyain nyo muna. Ng 30 times bago nyo tuluyang lunukin. Sigurado ako, hindi nyo napansin kung ilang beses akong ngumuya bago ko nilunok yung chicken. Baby, ipakita mo sa kanila. Sa'yo na lahat yan. Nguyain mo 30 times, mas nakakainis pa rin ako. Gumaganti ka. Guys, dapat subukan nyo rin. Uy, Gowling. Yung naisip ko na plot, bakit naman nila binago yun ng ganun-ganun lang? Ganito na lang. Ikaw na lang pag-usapan natin. Bakit ako? Ikaw talaga bata ka. Kailan ka pa nakipag-date ng palihim, ha? Alam ko yung tungkol sa inyo. Okay lang na ilihim mo sa kuya mo. Pero ba't pati sa akin? Kasi naman sobrang busy mo sa trabaho eh. Kaya hindi na ka tayo nistorbo sa ganun kasimpleng bagay. Ay, ang laki-laki mo na nga. Yung mga mahal mo, pinoprotektahan mo na. Siyempre naman, ang protektahan ng mahal mo ang first rule of love. Ba't di nyo paburahin yung comments? Nagdadagdag pa kami ng ibang keywords sa blocking list. Pero sa totoo lang, yung netizens, may freedom of speech. Imbyerna ka. Ha? Anong nangyari? Yung fried chicken sold out na. Mag-order pa ng pangbuong taon next year. Mission accomplished. Grabe naman yon, hindi ako makapaniwala. May isang anonymous user na pinakyaw lahat ng fried chicken natin for today. Ang sabi ng fan na to, fan na fan daw siya nitong si Jean. Fan mo siya at sinusuportahan ka raw niya. Na-appreciate niya raw ang live stream mo. Magpasalamat tayo lahat kay Jean! Thank you rin sa fans. Dahil sold out na agad ang fried chicken natin, maaga na rin namin i-end tong live stream. Gusto niya pa, di ba? Jean, ikaw na mag-end ng stream natin. Una sa lahat, gusto ko mag-thank you sa fan na yon. Kaya lang kailangan kong sabihin to. Spend your money wisely at huwag magsayang ng pagkain. Huwag mo nang gagawin ulit yun, ha? Tama mo na yan. Tigil mo na yan. Tigil mo na yan. Tama na sabi. Mr. Mu, salamat. Nakapunta ka kahit busy ka. Yung data ng live stream. Sure na magiging maganda yon. Well, may isang buwan pa naman. Sana alam mo kung anong dapat gawin kay Sujin. Opo, sir. Siyempre naman, sir. Uy, Fang! Si Miso nawawala kung san-san ko na siya hinahanap. Nawala pa siya kasama ng fried chicken? Kumilos ka na. Kailangan mo siyang mahanap. 1.5 kilos katumbas ng isang chicken. Dali, bilisan mo na! Panalo ako.
Bumaliktad na sitwasyon. Miss Sue? Miss Sue? Miss Sue? Nasaan ka? Lumabas ka na! Di man lang makakain ng matiwasay. O siya man. Halika rito. Shulun, pag-usapan natin to ng maayos. Graduate na ako, alam mo yun. Hindi mo ako pwedeng pagbawalan na ma-inlove sa isang tao kasi... Ang sabi mo, na baka kaya nagbago na siya ng style dahil na in love na siya sa akin. Tama ba? May sakit ka ba? Hindi ko inakalang darating ang araw na tatanungin mo ako ng ganyan at i-verify mo sa akin kung gusto ka ng isang babae o hindi. So, nagle-level up na si Sujin ngayon, ha? Ikwento mo sa akin yung nangyari. Lagot ka sa akin pag ayaw mo ikwento. Mukhang hindi nga talaga siya basta-basta. Ang ganda talaga. Maghanap ka na ng bagong boyfriend. Gaya ng sabi mo, posible na naisip niya na baguhin ang style niya at pati na ang image niya para makuha niya ang atensyon ko. Maraming paraan para magbago ng style, pero yun ang pinili niya. Di na ako nagulat. Pangit pag masyadong payat. Okay na ako sa figure niya. Ha? Maganda lang ang dating para sa akin. Hindi ibig sabihin interesado na ako. Maliwanag? Just get to the point. Para makuha ang atensyon ko, sinuway niya ang mga rule ko. Ni-reject ka niya in public. Pagkatapos, bigla siyang nag-propose sa'yo sa harap din ng maraming tao. Grabe ang sama-sama niya. Hindi yun basta ganun eh. Malakas ang kutob ko. Ginagamit niya yung suspension bridge effect. Gusto niyang paniwalaan ko yung pagkagulat ko dahil sa attraction ko sa opposite sex. Bumilis ba ang tibok ng puso mo? Paano yun nangyari? Dahil hindi ako napaniwala, yung palusot niya, career at character transition lang daw. Ginamit niyang commercial value niya at sinakyan yung comments ng netizens para gisingin yung competitive side ko at pumunta ako sa live stream. Tapos, Tapos ano? Ano bang nangyari after ng live stream? wala naman. Shulan, grabe, obvious na. Talagang na-in-love na sa'yo si Sujin. Ginagawa niyang lahat para yung attention mo makuha niya. Kung nagpapapansin talaga siya o hindi, malalaman ko rin kung anong totoong dahilan. Bakit ba parang sobrang weird ang kinikilos ni Shulan ngayon? Sa'yo na lahat yan. Sa part na yan, malayo ang mukha mo sa camera. Dapat iisipin mo yung camera angle sa lahat ng oras. Ang best angle niya, 30 degrees, okay? Wow! Ang galing gumawa ng kwento ng netizens, ah. Noong oras na yan, sumisenyas ako kay Shulun na tigilan niya nakaplastikan niya. Bakit sinasabi nila na ang sweet namin? Ikaw ba nakikinig sa mga sinasabi ko, ha? Pwede mong pakinabangan yung points na sinabi ko sa'yo. Okay? Though maganda naman yung ginawa mo sa live stream, hindi dapat lumaki ang mga ulo natin. Oo na, sige na. Sa susunod, it's time for business. Anong business? Kumbinsihin si Shulun na i-extend yung collaboration namin. Hello, Mr. Moo. Marami ka bang ginagawa lately? Si Jin kasi gusto kang makita. Sa lalong madaling panahon. Gusto niya akong makita. I-discuss ko yung contract extension. Formal na business meetup yun. Bakit ganito yung makeup at ang pinasuot nyo sa akin? May pa-fur-fur pa. Ano ba to? Kahit na private meeting pa yan, pinag-uusapan kayo ng mga tao. Maraming paparazzi ang nakaabang. Alagaan mong image mo. Ganito ba talaga ang showbiz? Parang Truman Show na to eh. Misu, tong lipstick na to, ilalagay ko sa bag mo, ha? Mag-retouch ka pagkatapos mo kumain, ha? Retouch ka dyan. Bahala ka. Ewan ko sa'yo. Fang, bakit may ganito?
Eh kasi naman itong suot ko eh. Kailangan ko pang dalhin ng boyfriend ko para lang protektahan ako. Sige, akong bahala sa boyfriend mo. Babantayan ko siya ng mabuti. Enjoy ka sa date, Miss Sue. Huwag masyadong mainit ang ulo. Akala nyo isa lang dala ko. Bisu, parating na po si Mr. Mo. Ang sabi niya, kunin ko na po ang order niyo. Okay. Ano kayang masarap? Imported Australian lobsters. Ang gusto ko yung top quality 1 dozen raw oysters from Iceland, 2 Norwegian salmon, king crab at deep sea shrimp. Kayo nang bahala sa luto. Mayaman si Mr. Mo, siyang magbabayad. Okay po. Excuse me po. Nandito ka na pala. Go straight to the point. Hindi ba pumayag kang samahan ako this time? Kasama yun sa agreement. Foundation lang ang pagsunod. Hindi ibig sabihin may kwenta na agad. Ano bang kailangan mo? Okay. Kung ganoon, mag-usap tayo ng tungkol sa merong kwenta. 3 taon na tayong magka-collab at naging maayos naman ang takbo ng lahat. 1 month na lang bago matapos yung contract. Di ba dapat pag-usapan natin yung extension? Miss Sue, gumawa ka ng eksena bago tayo nagkita. Di na kita dinemanda. Tapos i-extend mo. Nagpapatawa ka. Sinabi ko with confidence. Kasi alam kong hindi ako mapapalitan. Paliwanag mo. Nitong mga nakaraang taon, malaki ang kinita ng EXP Group dahil sa collaboration natin. Malaki ang naitulong ng mga live stream ng company mo. Sigurado rin naman ako na mas may alam ka tungkol sa stats ng commercial data na present. So sinasabi mo na pwede akong makipag-collaborate sa kahit sinong female celebrity? Maraming female celebrity dyan, pero kung ang gusto mo, ka-age at same background ko, ako na ang best sa kanilang lahat. Makakahanap ako ng magagandang babae sa ibang field na pwedeng tumulong sa akin. Kaya paano mo naman naisip, Miss Sue, na ikaw ang best candidate? Yun nga ang point eh. Matatapos na yung collab natin in 1 month, pero bigla mo namang naisipan na mag-propose sa akin. Sigurado akong may dahilan kung bakit mo ginawa yun. For example, na-pressure kang mag-asawa dahil sa elders niyo. Kung ititigil natin yung collab na yun, Mr. Mo, baka ulitin mo na naman lahat ng nakakapagod na abalang pinagdaanan mo. Kayong magkapatid, ha? Dahil maagang namatay ang daddy niyo, pinagtutulungan niyo na ako, anak! Sabi ko na masunurin ka talaga. Threat ba yan? Ina-analyze kong pros and cons. Sa madaling salita, yung extension ng collaboration makakabuti para sa atin. Siyempre, dahil ako ang nag-initiate ng extension ng collab natin, promise, yung part ko, seseryosohin ko talaga. Sige, Miss Sue, ganito, makinig ka. 3 taon na tayo magkakilala. Pero bakit parang lately ko lang nakilalang totoo mong pagkatao? Sinabi ko na, di ba, sa work ko, yun ang nasimulan kong image. Ano bang gusto mo? Umaasa ako na ma-adjust natin yung mga clause na nasa agreement. At bukod sa resources, gusto ko rin ng shares. Yung profit sharing pag-usapan natin. Nag-draft na ako ng details. Si Fang na lang ang magsasend kay Secretary Gang. So, gusto mo ng pera? Oo. Yun lang ba? Gusto ko maraming pera. Pera lang? Ang tali naman, no? Actually, iniisip ko na rin i-extend ang collaboration. Kaya may na-draft na akong bagong arrangement. Nagdagdag na ako ng bagong clauses doon. Para hindi masayang tong date natin, basahin mo yun. So prepared siyang nagpunta rito? Kapag may dinagdag siyang kakaibang clauses, pupukpukin ko siya ng hammer ko. Teka, yung rules tungkol sa mga date at yung bilang ng mga required dates, bakit nawala? Simula pa lang fake couple na tayo. Tinanggal ko na yung events na sayang lang sa oras. Kaya dapat masaya ka ron, di ba?
Tungkol sa shares at dividends na binanggit mo, magda-draft ako ng bagong agreement para sa'yo kapag na-review ko na ang draft mo. Okay, straightforward ka nga. Ngayon na tapos na nating pag-usapan ng business, simulan ko ng kumain. Gutom na ako. Puro gulay lang ako lately. Namiss ko tong karne. Nga pala, nagbago ako ng contract details. Add mo ako sa WeChat. In-add na kita. Okay. Dr. Su? Ayun ang pangalan ko dyan dahil sa paborito kong kasabihan na ganito. An apple a day. An apple a day keeps the doctor away? At favorite kong apple, mahilig ako rito. Kaya Dr. Su pangalan ko dun. Saka dapat kumakain ng mga tao ng mansanas. Ikaw, kumain ka rin. Sige na, nga na. Healthy yan. Paka-healthy ka. Alis na tayo. May mga paparazzi pa rin. Hatid na kita. Hanggang kailan ba tayo susundan ng mga reporter? Tungkol sa reality show, tingin ko, mas may experience ka ron kaysa sa akin. Hindi sa wala akong magagawa. Mr. Mo, itabi mo nga sandali. Boss, parang papunta si Sujin sa atin, oh. Imposible. Kailan pa siya nagkalakas ng loob na lapitan tayo? Boss, tignan mo. Malapit talaga siya. Miss Sujin, coincidence naman. Coincidence? So hindi niyo ako sinusundan? Ha? Hindi, ba't mo naisip yun? Kalma lang kayo. Lumapit ako para mag-share sa inyo ng exclusive na balita. Kami ng boyfriend ko. Papasok kami sa gubat. Kung makukunan niyo kami, depende na kung makakahabol kayo sa amin. Anong gagawin mo? Mr. Mo, sa passenger seat ka ako magdadrive. Sabi sa profile mo, di ka marunong mag-drive. Character setting yun. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Ako ang lalaki, hindi mo ko kailangang protektahan, kaya... Tumabi ka nga. Sandali. Baba. Uy! Bilis, sakay na. Ba't tulala ka? Chill ka lang. Boss, nawala na sila. Teka, nasaan na ba tayo? Yes! Nawala rin sila. Pwedeng ikaw na mag-drive. Okay. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Pinakayo ko sa lahat. Yung biglaan. Wow!
Mr. Mo! Halika, tingnan mo to! Sobrang ganda! Uy! May meteorite! Shooting star tawag ng karamihan doon. Alam ko naman, pero hindi ko sila gusto dahil lang sa paniniwalang tumutupad sila ng mga wish. Kundi dahil pag bumagsak ang meteorite dito sa Earth, may dala silang pagbabago sa Earth na hindi mo alam. Ano ba sinasabi mo? Alam mo yung glass meteorites? Para talagang glass yun. May kulay blue noon. Bakit alam niya yung... Nabubuo yun kapag bumagsak ang meteorite sa lupa. At sa sobrang init nun, nalulusaw yung material sa ibabaw. Tapos lumalamig at tumitigas ulit. Nag-aaral siya ng geology para lang makuha atensyon ko? Si Fangche, binigyan niya ako ng script na tungkol sa geology yung pinag-uusapan. Galing sa script yon. Talagang nagpapangga pa rin siya hanggang ngayon, ha? Buti matalino ako. Muntik na ako mahuli. Yung glass meteorite, na-discover yun sa Morava River sa Czech Republic. Kaya tinawag yun na Moldavite. Dahil sa iba't ibang elements sa meteorites, ang kulay nila iba-iba. Pero walang may alam kung anong klase ng Moldavites ang sunod na mabubuo. Lahat sila merong kanya-kanyang katangian. Uy, di naman tayo nagmamadali eh. Pagmasdan muna natin yung stars. Alam kong may pinaplano kang masama. Okay. Ay, ang lamig-lamig na rito. Dito na lang tayo. Boss, makakauwi pa ba tayo ngayong gabi, ha? Mahimik ka nga. Ang ingay mo. Yung hammer ko. We're here. Wala nang paparazzi. Di na kita hatid sa taas. Mr. Mo, tungkol nga pala dun sa bagong agreement. Pwede next time sa private place na lang tayo, like sa mga unit na lang natin. Para naman Di hindi na ka... kailangan. Tingin ko huwag na nating ituloy yung collaboration. Ano? Ayokong inuulit ang sinasabi ko. Pero dahil sa mood mo sa oras na to, uulitin ko one last time. Ayoko nang i-extend to. Kukontakin ka ni Gowling para sa termination. Meron na lang tayong 1 month and 3 days, kaya naman makipag-cooperate ka na lang para matapos na to ng maayos. Kung gano'n naman pala, ano pang gusto mong gawin ko? Example, yung pagtanggi mo sa akin at yung proposal mo. Yung consequences ng mga paglabag mo sa usapan, dapat ikaw at ang team mo na ang umayos sa tumanap ng solusyon. Dahil kung hindi, alam mo na kung magkano ang dapat niyong bayaran sa akin. At saka, sana lang yung maisip niyong solution hindi makaapekto sa akin o sa kumpanya ko sa kahit na anong paraan. Ano bang nangyaring hindi maganda? Anong naging problema niya? Binabati ka namin! Congratulations! Para sa highest level ng celebration, sabihin mo sa akin kung anong gusto mong kainin. Umayaw siya. Seryoso ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Huh? Pero bakit? Sabi mo smooth naman yung naging takbo ng lahat. Pero ba't nagkaganon? Hindi ko rin alam. Malay ko ba kung anong tumatakbo sa isip niya kanina? Miss Sue, umamin ka nga sa amin. May alitan ba kayong dalawa ni Mr. Mu na hindi mo sinasabi sa amin? Uy, di ko maintindihan. Ba't di pwedeng i-extend yung contract niya? Una, paulit-ulit siyang sumusuway sa kasunduan. Pangalawa, yung reverse proposal niya, naging dahilan ng sunod-sunod na problema. At ang pinaka-importante,
Ang trabaho. Bawal pa irali ng emotion. Kung hindi, magiging magulo ang lahat ng to. Kaya ayoko makatrabaho yung mga babae may gusto sa akin. Ba't nagbuntong hininga ka? Di ka agree? Agree ako sa'yo. Kaya lang kasi, naging magaling siyang partner sa'yo. Tapos ngayon hindi na. Paano natin bibigyan ng account si ma'am? Yun yung tanong mo? Para bibigyan ng account si ma'am? Responsibility ko ba yun? Ikaw ang magsabi kung paano siya bibigyan ng account. O, paano? Lagot tayo nito. Sige na, eto na. Aasikasuhin ko na ngayon. Ano nang gagawin natin ngayon? Yung contract, kailangang ma-extend yun. Pero dapat si Shulo nang magmakaawa sa akin na i-extend yun. Baka naman yung plano mo gusto mong sabihin sa akin? Simula pa nung bata ko, hindi ako pumalpak sa kahit anong ginawa ko. Alam mo bang nangyari sa huling taong tumangging makipag-collaborate sa akin? Hinataw mo pa siya ng geology hammer mo, ha? Mas malala sa kamatayan ang inabot niya. Mas matanda siya ng 5 years sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa siya graduate. Mukhang nandito na ang lahat. At dahil doon, simulan na natin. Next quarter, ang priority natin, ituloy ang M&A ng QR Copper Mine, ang pinakamalaking porphyry copper mine sa bansa. Pag naging successful tayo, ibig sabihin ng EXP Group, magiging top lead. Pagdating sa mining industry, by then, yung ibang negosyo, kailangan muna nating isang tabi. In addition to the M&A at sa pag-maintain ng business landscape natin, we can expand sa bagong energy sector. Sa consumer market, yung high nickel batteries ang pinakasikat na bagong energy source. Parang fuel cars na umaasa sa gas at electric vehicles sa kuryente. Yung amount ng nickel sa battery nakakaapekto sa capacity nito. Mr. Mu, for your information, hindi tanggap ang private capital sa battery sector. But we can be one step ahead. Let's produce nickel intermediates, electrolytic nickel at nickel sulfate. Shalon, ang pag-expand sa bagong sector, hindi yun kasing dali ng iniisip mo. Una, kailangan natin ng bagong equipment at talents. Pangalawa, yung mga bagong negosyo ng kumpanya, kailangan i-adjust at i-reorganize. Pangatlo, tulad nga ng sinabi ni Mr. Ma, yung issue ng nickel ore resources, magiging delikado yun para sa atin. Pero pag mataas ang risk, mataas din ang reward. Over 10 years ago, tinigil ng E-Country ang pag-export ng laterite nickel ore para mapalakas ang development nila. Few years ago, binuksan ulit nila ang pinto nila at pinayagan ng ilang kumpanyang mag-invest sa E-Country. Pero mahigpit ang mga kondisyon. At lately, nag-acquire ako ng ilang mga minahan, pati na ng ilang factory. I object. Pag ganyang padalos-dalos ka, pwedeng mawala ang lahat sa kumpanya. Masyadong delikado. Tutol din ako. Naghirap kami para mapunta ang kumpanya sa kinalalagyan nito. Tama na. Kitang-kita ko naman ang mga stand nyo. As you can see, bata pa si Mr. Mo. He needs time to understand the operations. Tungkol sa bagong business ventures, huwag din tayong magdesisyon kaagad. Hintayin natin ang team ni Mr. Mo para sa detailed report nila. Okay. Meron na akong dinner meeting mamaya. Tuloy natin next time. Shulan, kapag may free time ka bukas, puntahan mo ako sa office, okay? Okay. I'll go ahead. Silang lahat, masyado silang conservative. Ang daming bagong negosyong nagsusulputan. May mga pumapasok na sa field na to. Hindi lang nila maayos pa yung mga technical issue. Halos sinusubo na natin yung kita sa kanila. Dapat tinanggap na lang nila. Itutuloy natin yung mga bagong project. Since ayaw tayong payagan ng parent company, hindi tayo dapat umaasa sa kanila. Tama. Hindi tayo dapat maging katulad ng iba na naiinggit sa atin. Sige, pagkatapos mag-survey ka sa market. Tingnan mo kung may mga SME na pwedeng pag-investan o bilhin. Okay, sige. Meron pa ba? Lately, hindi natutuwa sa performance mo ang board. Inoobserbahan nila ang uncle mo. Hindi pwedeng magpatuloy ang ganito. No rush. Balang araw, yung results ang magpapatunay na kaya ko.
kinonta ka na ba ni Jin? Sabihin mo bumalik na siya. Hayaan mo siyang magpahinga hanggang kailan niya gusto. Kilala ko siya. Pag nakapahinga na siya, babalik din siya agad. May point ka. Kapag ayaw talaga, wala na tayong magagawa. Okay, ito na. Nandito lahat ng tungkol kay Mushulan mula childhood. Mula experiences hanggang mga hilig niya, pati sa corporate, lahat nandito na. Good job. Pag may hindi ka maintindihan, lapitan mo lang ako at The Living Dictionary. Pag hindi mo mahanap dyan, tanungin mo ako for reference. Matagal ko nang gustong itanong to eh. Ano bang nangyari noon na naging dahilan kung bakit sila nag-decide na mag-collaborate? Ganito, nung simula kasi hinanap kami ng kapatid niya na si Mu Xiaoman. Tuloy-tuloy ang pag-angat nun ni Mu Shulan sa kumpanya. Kailangan niya ng female partner para sa events. Kaya pinili nila si Jin Sheng. Pagkagaling ni Jin Sheng sa bahay niya, nalaman niya na kinailangan lang siya para sumikat si Mu Shulan. At saka, pinilit lang siya ng nanay niya na kumuha ng partner. Sa paglipas ng mga taon, bukod sa mga pangunahing businesses nila, nag-invest din sila sa iba pang industriya, tulad ng entertainment industry at IT industry. Maraming nakakilala sa EXP Group dahil kay Sujin at mas naging madali sa kanila na makalapit pa sa mas batang market. So pag ginalingan ng kapatid mo, mas maraming papasok na kita sa EXP Group. So para sa isang negosyante na katulad niya, ang pag-present ng data ang pinakamadaling paraan.